What's going on guys? Good morning sa inyo lahat. Day off ko ngayon. And today magpapatiter ako ng Hepa B kasi nakatatlong dose na ako na vaccination sa Hepa B. So yun. Ay teka, yung papel. Kalimutan ko yung ano ko, order letter ko. Wait lang. In today's vlog guys, matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag vlog about nursing, no. Puro tayo mga kain, mga ganon. Pero quick update, ano ba nangyayari na sa buhay ko ngayon? So ko lang i-share sa inyo yung dito sa Maryland. Okay naman. Nakakapag-adjust na tayo sa sa cost of living dito. At saka yung quality of living dito sa Maryland. Specifically dito sa Montgomery County. Una, nagme-maintenance na ako dahil nagpa-check up kami ni Nika nun. Bale talaga, as in first time ko talaga talaga. As in general check-up talaga. Na matagal na kasi talaga mataas yung blood pressure ko. Siguro mga nasa 140s, parang normal na sa akin 'yun. Pero yun, nilagay ako sa binigyan ako ng doctor ko ng prescription sa yung low dose lang na amlodipine. Pero sabi niya i-modify ko daw yung yung lifestyle ko at saka diet ko. Yan, sa mga mahilig mag-chips dyan, katulad ko, pa-check up na tayo. So yun, ilang buwan na rin ako hindi nakakatikim ng mga Doritos. So, hindi lang yun ang i-discuss natin sa episode na to. And just wanna share with you guys yung mga na-realize ko dito sa sa rehab. Dito kasi ako ngayon nagpa-practice ngayon sa rehab. Sa mga bago dito, nag-start po kami sa Alabama, 3 years po kami doon at ER nurse po ako doon. Tapos ngayon dito sa Maryland, rehab nurse na kami. Yan, samahan niyo ako, biyahe tayo guys. Ito hindi pala madali ang rehab. Kasi naalala ko dati nung nasa ER pa ako, sabi ko sa sarili ko, ayoko na mag-ER, nakaka-stress, nakaka-toxic na. Gusto ko na nung medyo malayo na sa sa yung mga ganong ganap sa ER, di ba? Mga ganap na palagi ka nakikipag-bato-bato pics kay kay kamatayan. Gusto ko na malayo sa ganon. Gusto ko na ng routine. Gusto ko na medyo magaang. So yun ang ko dati noon, yung mindset ko noon kung bakit gusto ko nang lumipat. Gusto ko parang kung bakit ayaw ko na mag-ER. Which is wala na ako sa ER ngayon. Pero ito nga, hindi pala madali. Hindi madali ang rehab, pagre-rehab. Kasi may nakapagsabi sa akin noon, madali lang yung rehab kasi stable na stable yung mga pasyente. So ako naisip ko, ay talaga gusto ko yun walang parang malayo sa kamatayan yun So ngayong mag-8 months na ako sa rehab. Pero yung first 3 to 4 months ko doon, parang naiisip ko na lumipat, parang hindi para sa akin to. Pero dahil ngayon na medyo, alam niyo yun, gamay ko na yung anong talaga nangyayari doon. Tsaka medyo halos na experience ko na lahat ng mga ganap doon. Well, not bad, naisip ko. Pero mahirap siya in terms of mas physical ang trabaho sa rehab. Teka lang yung rehab namin ay hindi ito yung long term. Ito yung parang nasa hospital pa rin. Inpatient kami. Inpatient na ano ba to? Hindi ko, parang subacute ba yun?
Basta ito na yung mga ano, inaaprobahan ng mga rehab doctor na mag-rehab yung patient from, sabi natin, from med-surg, yun ganun. Kunyari nagkaroon sila ng stroke, tapos parang nag-i-improve na yung ano nila, yung condition nila. Tapos palalakasin lang sila bago sila talagang matotally na ano, na umuwi sa kanilang mga kanya-kanyang bahay. So yun, ang ratio namin is 1:6. Yan. Yung bago-bago ako dyan talaga noon, parang naisip ko, ang bigat naman ng 6. Paano pa yung mga ibang nasa ano, sinika na, nasa med-surg, ano 7 yata sila noon So kasi syempre sa ER fast paced na, 'di ba? Yun ang kino-compare kong experience which is dapat hindi ko ginagawa na i-compare kasi talagang ibang mundo dito. 4 ang ano pasyente sa ER, 'di ba? Parang laging yung 2 naka-reserve for ambulance pero fast paced yun. Kahit 4 lang ang ano mo, ang patient ratio mo 1:4, parang nakaka-10 to 20 patient ka sa isang shift. Pero actually syempre dito sa rehab, ano naman siya, routine work. Tapos halos sila pa rin ang ma-handle mo. Kasi kunwari ang duty mo 3 araw straight. Yung pasyente mo sa day 1 mo, maaaring pasyente mo sa day 2 mo, at maaaring pasyente mo ulit sa day 3 mo. So yun ang kagandahan. Pero para sa akin, naisip ko lang, hindi pala madali. Na-realize ko dahil sa ano namin, safety practices dito sa ano, tsaka mga policy ng ano, ng hospital. Lalo na yung mga pasyente na pag kailangan, alam mo yun, kahit anong mangyari, kailangan nandun ka, kailangan i-assist mo sila from bed to chair, bed to wheelchair, wheelchair to bed, vice versa. Kailangan talagang i-assist mo sila. Except na lang kung bibigyan sila ng physical therapy ng ano, parang gold pass or silver pass. Yun tinatawag na. Sa amin kasi gold ticket or silver ticket. Pag yung pasyente naka silver ticket, pwede na siyang walang assist sa loob ng room, 'di ba? Pwede na siya mag CR kahit hindi na siya i-assist. Kapag naman gold ticket, pwede na siya maglakad-lakad sa hallway. Ang mahirap lang dito kapag wala pang mga ganun yung mga pasyente, wala pa silang mga gold ticket or silver ticket, kailangan nandun ka talaga. Tapos maya't maya ka nagpapalit ng mga ano, ng mga diaper, mga ganun, mga pull-ups. Lalo na kapag yung pasyente mo incontinent. Ayan, ang trabaho lang talaga. Sakit sa likod. Sobra. Kailangan ano maganda yung, kailangan nagwo-workout ka talaga, may ano ka, fit ka. Kung hindi man fit, kailangan na-exercise mo yung mga muscle group na kailangan sa, alam nyo yun, dito sa activities sa pagre-rehab, yung mga pagbubuhat ng pasyente, yung pagta-turn. Physically demanding ang rehab dahil yung sa mga ganito, sa mga assist. Tapos lalo na guys, mas mga nurses dyan, lalo na kapag yung mga pasyente may mga order na mga ano, PVR, alam niyo ba yung mga yun? Post void residual test. Yung mga pasyente mga nagre-retain, kapag kunyari mga PVR Q6 every 6 hours, tatry nyo sila kung kaya nilang mag-void. Tapos after nila mag-void, titignan mo kung may natira sa bladder, titignan mo kung may retention. Tapos minsan, ayun, kadalasan naglalagay sila ng threshold kung in and out catheter if the retention is greater than 400 ml. So yun, madalas lagi kapag nagjo-duty ako, kahit iba-iba na yung pasyente ko, laging merong isa o merong dalawa lagi na kailangan kong may order ng PVR. Tas minsan PVR na sila, blood sugar check pa. At first,
parang hindi ko alam kung paano ko magagamay yung time management sa ganun, lalo na pagpatapos na yung shift, 'di ba? Tapos na yung shift alas 7, alas 6 kailangan mag PVR ka. Minsan yung yung tech mo busy, lalo na yun guys. Pasalamat ako dito kahit ilan pa kami mag-duty sa sa floor. Laging meron kaming body na na tech. So, syempre madalas ma-assign ka sa tech na medyo alam nyo na yun. Medyo tumatakas sa gawain. At minsan makakatapat ka ng kapartner mong tech na busy-busyhan para hindi ka niya matulungan. And luckily konti lang naman na experience ko na ganun, no. Kadalasan pag nagjo-duty ako masisipag yung mga tech ko talaga. Pero hindi mo maiiwasan na yung tech mo minsan tatawagin siya ng isang pasyente mo, tapos medyo matagal siya doon, nagpapalit na rin pala ng mga pull-ups or linilinisan niya na yung pasyente namin. Tapos ikaw tumawag yung isang pasyente mo na ganun din, gustong mag-bathroom, tapos makikita mo yung assist, max assist. So parang minsan naisip mo, sino tatawagin ko? Max assist to, kailangan 2 tao, yung tech ko busy. So ganun ba? I mean, malayo na siya dun sa as in talagang critical thinking na life and death ang situation mo. Pero alam nyo, yung physical demand nandyan, at saka yung paano mo ipaparaanan yung ganung klaseng situation na pag yung tech mo busy sa iba, tapos ikaw tutulungan mo yung pasyente mong baka hindi mo kaya. Minsan ang ginagawa ko, pagka-duty ko si Nika, tinatawagan ko siya kung kung pwede niya akong tulungan doon. Nakakatuwa lang kasi minsan magka-sked kami ni Nika. Ngayon pumasok siya. So, hindi kami magka-sked ngayon. Pero madalas kami magka-work. Minsan pag si Nika hindi niya makuha yung vein ng pasyente, kung kailangan niya mag-blood draw, tinatawag niya ako. Ano pa mga complicated? May mga minsan kahapon meron akong medyo komplikadong case. Hindi ko na nga nabasa masyado yung case niya, pero naka Foley catheter siya. Andun siya kasi nag-hematuria siya. Alam ko kasi parang siya din, nagre-radiation therapy siya dun, kaya ganun nangyayari sa bladder niya. Lalaki yan Tapos eventually, mga bandang alauna, nireport sa akin nagli-leak na raw talaga yon ng pakonti-konti lang, pero hindi naman marami. Pero sa akin nag-leak na ng marami, hanggang sa parang tawag dito, hanggang sa parang hindi nahihirapan na daw siyang umihi, kasi parang feeling daw niya stuck, hindi daw tumutuloy yung ihi niya dun sa urine bag. So ini-investigate ko hanggang sa talagang nakita kong lumalabas yung ihi talaga dun. Lumalampas lang yung ihi dun sa sa folicat tubing nakasuksok sa kanya. Alam mo yun, parang yung ER brain mo parang gumagana, parang naisip mo kung ER lang to magagawa na agad ng solusyon to pwedeng tanggalin lang din to, tapos suksokan ka lang ng bagong catheter. Diniscuss ko sa charge nurse ko. Sabi ko, pwede ba yung ganun? Tanggalin na lang natin yan. Magpa-order tayo sa doktor na mag-reinsert tayo ng Foley catheter. Basic lang naman sa atin yan sabi niya, pwede, ang problema, wala tayong 3-way dito. 3-way yung catheter. Sabi ko, ayun lang. So naisip ko, anong gagawin natin? Kawawa naman yung pasyente. Tapos kinausap ko yung doktor na i-troubleshoot na lang daw. So para ito troubleshoot, sabi ko, bigyan mo kami ng order kung anong naisip mong paraan. Parang so alam niyo yun, dahil stable at medyo routine na lang din yung trabaho dito, minsan mawawala, hindi naman mawawala parang mababaon sa
mangangalawang yung thinking mo kung ano pa yung mga pwedeng possible na pwedeng gawin eh. Tapos naisip ko na lang, paano kaya ako kapag yung ano, yung baka yung catheter tip na nasa loob ng ano niya, bladder niya eh, baka naman may clots, hindi makadaan ng mabuti. Naisip ko na yun. Tapos biglang naisip ng charge nurse namin, sige, ano natin to, i-irrigate natin to. Hingi ka ng order sa doktor kung ano, payag siyang i-irrigate natin yung ano, Polycat. So tinawagan ko yung doktor, tapos humingi ako ng order, pumayag naman siya, i-irrigate namin. Yung temporary na irrigate, yung malaking syringe lang, lalagyan mo lang ng sterile saline, tapos bobomba-bombahin mo lang. Ginawa namin, ang daming clots, na resolve namin yung ano, yung issue. Tuwan-tuwa yung pasyente sa amin kasi may verge na yung doktor na i-send na lang siya sa ER para doon na lang ayusin yung problema. So yun, ang minsan mahirap din dito sa rehab, alam mo yung mindset mo na, alam mo, yung mga pasyente stable, bigay-bigay lang oral meds. Pag may mga mga pain meds lang, mga ganyan. Pag kailangan nila assistance sa therapy, kailangan medyo pain free sila habang tinetherapy para lumakas sila. Pero pag may mga ganyang nangyayari din, mga from time to time, mga medyo komplikadong case na parang minsan naiisip mo na, bakit kasi inaprubahan yung pasyenteng yan na mag-rehab? Medyo komplikado pa yung case niya. Nakakaano yun sa sa pagte-therapy nila. It will get in the way. So yun, nandito na ako sa sa hospital. Lang ako. Pero actually nagamay ko na rin naman na. Pwede ka mag-suggest sa mga doctor, pwede mo tanungin yung mga doctors. At saka medyo natutunan ko na rin kung sinong kakausapin mong doktor, no? Nung una parang parang kasi pag may kailangan ako, lagi na lang sa consult at tawag dito sa consulting doctor, yung which is yung yung ano ba to? Wala akong maikutan dito. Layo ako naman. Wait lang guys, papark lang ako. Dati lagi na lang akong tumatawag sa consulting doctor. Naisip ko, wala naman maling tumawag sa consulting doctor. Consulting doctor nga sila eh. Sila yung mga internal medicine. Tapos one time parang medyo nainis yata sa akin yung consulting doctor. Parang sabi niya, pag yung mga ganyang issue, yung yung attending doctor ang tatawagan mo. So parang ako litong-lito ako, parang bakit kasi kailangan alamin pa namin kung ano yung matter itong doktor ang kakausapin. Bakit hindi na lang kayo? So yun lang naman. Nagagamay ko naman na guys. Lang, gusto ko lang i-share sa inyo. Yun lang naman. Alright guys, yun, tapos na ang lab draw. Galing yung nagtusok sa akin. Parang veterano na siya eh. Hindi masakit yung tusok. Diba kadalasan pag papadraw kayo ng labs, no? Parang masakit na Yung last time kasi nagpa-check up talaga ako, yung general check up. Yung mga namin, panel, mga ganun, full talaga, full blood works. Sakit yung tumusok. Maganda naman mga ugat ko. Ewan ko kung bakit ganun. So yun guys, thank you so much sa panonood, and see you again sa next vlog. Comment kayo kung ano pang mga tanong nyo. And next episode, sagot-sagot tayo yung mga nag-i-inquire dito sa mga comment section about nursing related mga question, mga ganyan, or kahit
So pilitin natin sagutin na yung mga yan. Dami ko ng utang sa inyo. Thank you so much guys, and sana patuloy pa rin ang pag-follow nyo dito sa channel ko para updated kayo kung ano nangyayari sa buhay-buhay namin dito sa Amerika. Ayan guys, thank you so much. See you next time.